Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Siddhasarupananda Paramahamsa iti namine, Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Ang topic po natin ngayon na akin pong tatalakayin ay ako ang buhay, period, at ang buhay ng mga buhay. Meron pong binanggit si Jesus. Ito po ay matatagpuan po sa aklat ni Juan sa 14 na kapitulo, 6 na versikulo. Sabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakaganda po ang nilalaman ng pangusap na ito ni Jesus Cristo. Kung ito lamang po ay ating maunawaan sa tulong po ng awa ng Diyos. Kung ito po ay atin sanang maunawaan, ay pag naalala po natin si Jesus Cristo, lalong-lalo na ngayon po ay paparating po yung panahon na kung saan ay tinuturing ng mga tao ay kapanganakan po ni Jesus Cristo. Kung maganda po sana ang ating pangunawa sa binitawan ito ni Panginoong Jesus Cristo, ay tuwing maalala natin si Jesus Cristo, ay tayo po ay magkakaroon ng inspirasyon sa ating buhay. Hindi lang po yun, mas magiging maganda po yung ating appreciation o pagkakilala sa katauhan ni Panginoong Hesus Kristo at sa dahilan ng kanyang pagbaba dito sa mundo. Ang aking pong ipapaliwanag sa inyo ay paliwanag na nadinig ko sa aking mahal na spiritual master, si Jagadguru Siddhasarupananda Paramahamsa. Sa katunayan po, lahat po ng aking pagtalakay ay mula po sa aking nadinig sa aking mahal na spiritual master at sa awa po niya at ng Diyos na maunawaan ko yung nilalaman ng kanyang sinabi. So ayon po sa aking mahal na spiritual master, sa pangusap na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, kailangan po sana nating maunawaan na itong ako na tumutukoy kay Panginoong Hesus, ako,
si Jesus Kristo. Kailangan po nating maunawaan na ito pong si Jesus Kristo, ang buo niyang pagkatao, ang lahat-lahat sa Kanya. Siya, si Jesus Kristo, siya ay pag-ibig sa Diyos. Siya ay manifestasyon ng dalisay na espiritual na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa lahat ng anak ng Diyos. Ang buo pong siya, si Jesus Kristo, siya po, ang buo niyang pagkatao ay pag-ibig sa Diyos. Yun ang sinisigaw ng kanyang pagkatao, ng kanyang puso. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan, kanyang isipan, ang lahat-lahat sa kanya, ang mensahe at ang puwersa ay pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa lahat ng anak ng Diyos. Ibig pong sabihin, si Jesus Kristo ay nasa natural niyang kondisyon. Sa kondisyon na natural sa bawat isa sa atin, at ang kondisyon na yon ay ang kondisyon ng lubos na pagmamahal sa Diyos. Yun po ang natural na kondisyon ng bawat isa sa atin. Yun ang buo nating pagkatao. Tayo sa kalungkutan, palad, ay wala sa ganung kondisyon. At si Jesus Kristo po ay nasa ganung natural na spiritual na kondisyon. At ang hangarin po ni Jesus ng pagbabarito ay tayo po ay muling anyayahan na bumalik sa ating natural na kondisyon na iyon. So ang buo pong pagkatao ni Jesus Kristo ay pag-ibig sa Diyos. So pag sinabi pong ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ang ibig pong sabihin nito ay ang pag-ibig sa Diyos ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kawaan po nawa tayo ng Diyos na dumating tayo sa ganung pananaw sa pagkatao ni Jesus Kristo at sa pananaw natin sa lahat ng tao. Lahat po tayo, ang natural nating kondisyon ay iyon. At tayo po ay nakalaan na bumalik sa ganung sitwasyon kung atin pong nanaisin. Tayo po ay magdidesisyon na muling bumalik sa ganung sitwasyon. So ang pag-ibig po sa Diyos, ang daan papunta po, palapit po sa Panginoong Hesus, sa Panginoong kataas-taasan, sa Panginoong Diyos Ama, sa Diyos Ama. Ito po yung daan para po tayo ay mapalapit sa Diyos, para po tayo ay makabalik sa piling ng Diyos. Ang pag-ibig po sa Diyos ay ikinukumpara sa isang magneto o isang magnet. Tagalog yung magnet. Isang magnet, okay? Batubalani, yun, batubalani. Magnet. So, at kinukumpara po naman yung Diyos sa isang bakal, sa isang metal. Isang bakal. At ang natural na mangyayari po, pag nandiyan ang magnet at nandito yung bakal, naakit po yung bakal papunta to po sa magnet. So, ang pag-ibig po sa Diyos ay
labis na kaakit-akit sa Diyos. At yung Diyos po mismo, ang mabibighani, ang maakit sa isang tao na may dalisay na pag-ibig sa Kanya. Ang Diyos po ay labis na kaakit-akit. Siya po ang pinaka-kaakit-akit. Lahat po ng magandang katangian ay nasa Diyos. He is supremely loving, supremely lovable, supremely attractive, supremely glorious, supremely wonderful, pinakamatalino, pinakamaawain, pinakamalakas, pinakamay-ari ng lahat, pinakamasayang kasama. Siya po ay labis na kaakit-akit. Tinawag po siyang Krishna. Dahil po, ang ibig sabihin ng Krishna ay lahat ng kaakit-akit na katangian ay nasa Kanya. So, tinawag siyang Krishna. Lahat ng kaakit-akit na katangian ay nasa Kanya. Okay? Yung pong pinakamalakas, tinatawag po siyang Jehovah dahil siya yung pinakamalakas. Isang katangian lang po yun. Yung pangalang Jehovah ay nakapaloob sa pangalang Krishna. Nga pong pangalang Kristo, ang pinaka-ugat po niyan ay Krishna. Kristo, tagapagsilbi po siya ni Krishna. Jesus Kristo, si Jesus, tagapagsilbi, tagapagmahal ni Krishna. Jesus Kristo, siya na si Jesus na naakit kay Krishna. So, ang pag-ibig sa Diyos ang daan para ang Diyos po ay ating pong makapiling. Pinakakaakit-akit yung Diyos. Subalit itong pinakakaakit-akit na Diyos, si Krishna, ay naakit sa pag-ibig sa Diyos. So yung pong pag-ibig sa Diyos ay masasabi natin na mas kaakit-akit pa sa Diyos. Dahil yung pinakakaakit-akit ay naaakit sa pag-ibig sa Diyos. Labis na kaakit-akit yung pag-ibig sa Diyos na yung mismong Diyos ay bumaba rito sa mundong ito more than 500 years ago sa lugar na tinatawag nating India sa katauhan ni Panginoong Chaitanya, Krishna Chaitanya. Pangalan niya ay Panginoong Krishna Chaitanya. Itong si Panginoong Krishna ay bumaba bilang hindi kataas-taas ng Panginoon, kundi bilang devotee ng Panginoon. Kaya tinawag siyang Panginoong Krishna Chaitanya. Chaitanya. So, yung Panginoong si Krishna bumaba bilang devotee. Ang pangalan niya ay Krishna Chaitanya. Siya si Krishna, pero bumaba siya bilang devotee ni Krishna. Okay, para tikman yung tamis ng umibig, magmahal sa Diyos. Ganun ka katamis, kaakit-akit yung pag-ibig sa Diyos na yung mismong Diyos ay naaakit. Siya mismo gusto niya itong matikman. Kaya siya bumaba rito bilang tagapagmahal ng Diyos, bilang pure devotee ng Diyos. Labis na nagmamahal sa Diyos. So, ako ang daan. Okay? At ang katotohanan. Ay punta po tayo sa ako ang daan ng katotohanan. Tayo po ay mga espiritual na nilalang. Tayo po ay lagi-laging buhay, lagi-laging aktibo. Lagi-lagi tayong may gagawin. At ang natural po nating gawain, ang ating pong relihiyon, ay isa lamang, magsilbi sa Diyos, magmahal sa Diyos.
Yan yung ating eternal na gawain. Eternal na duty, tungkulin. So isa lamang pong reliyon, magmahal sa Diyos. Ito po yung totoong buhay ng bawat isa sa atin. Totoong gawain ng bawat isa sa atin. Ito yung katotohanan ng ating pag-iral. Tayo ay umiiral para magsilbi sa Diyos, magmahal sa Diyos. Sa kalungkutan, palad, kasawiang palad, umalis po tayo sa ganitong gampanin o gawain. Iniwan po natin ang ating gawain bilang tagapagsilbi sa Diyos. Humiwalay tayo sa pagsisilbi sa Diyos, humiwalay tayo sa Diyos. At ang nangyari, nakalimutan natin na tayo spiritual na lang, nakalimutan natin yung pinanggalingan natin na spiritual world, nakalimutan natin kung sino talaga tayo. Sa madaling salita, nakalimutan natin ang buong spiritual nating pag-iral. Ngayon po ay tayo ay narito sa material na mundo na ito, nasa loob ng material na katawan na ito at material na isipan. At sa pagkaroon natin ng material na katawan, nag-akala na tayo yung material na katawan. Ganito yung kanya-kanya tayong anyo ng katawan, kanya-kanya tayong posisyon dito sa mundo na to ayon sa ganitong katawan. At yung ating mga ginagawa at yung mga tinuturing na tungkulin, gampanin, ay kung susulin po natin, ay may connection po dito sa ating katawan. Ako ay lalaki, ako ay ama, ako may anak na ganito, may asawang ganito, nakatira sa ganitong lugar, sa ganitong bansa, ganitong pamilya, ang ganitong angkan. So itong aking mga gawain. Pagsilbihan ko ang aking anak, ang aking asawa, aking pamilya, angkan, aking bansa. Sa madali pong salita, lumikha tayo ng kunwa-kunwaring mga gawain. Hindi totoong gampanin, hindi totoong duty. Illusory duties. Base sa katawan na ito. At yun po ay hindi katotohanan na ating gawain. Dahil po yun ay nakabase sa material na katawan. Hindi naman po tayo ang material na katawan. So ang pag-ibig po sa Diyos, ang katotohanan sa ating buhay. Katotohanan sa ating pag-iral. At sa magitan din po ng pagsisikap na gumawa ng mga gawain na may koneksyon sa pagsisilbi sa Diyos. Sa pamagitan po na devotional na gawain, mga devotional na activities, devotional na pagsisilbi sa Diyos. Halimbawa po ay ang pag-awit ng mga pangalan ng Diyos o pagbabasa ng mga banal na kasulatan tungkol sa Diyos. Ano man po na mga devotional na gawain, mga gawain na kalugod-lugod sa Diyos, unti-unti po mamumula tayo sa katotohanan ng ating spiritual na pag-iral. So, ako ang daan ng katotohanan, ang pag-ibig sa Diyos, ang daan at ang katotohanan. Pangatlo po, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang pag-ibig sa Diyos, ang buhay. Ito ang totoong buhay ng espiritual na nilalang. Ang mapagmahal na relasyon sa Diyos. Ang tunay mong reliyon, magmahal sa Diyos. Ito ang tunay mong buhay. Ito ang buhay mo ng bawat isa sa atin.
Wala nang iba pang buhay maliban sa pagsisilbi sa Diyos. Sa labas ng teritoryo ng pagsisilbi sa Diyos, hindi po yan buhay. Yan po ay kunwa-kunwaring buhay. Peke. Hindi po yan base sa katotohanan. Hindi po yan magdadala sa atin papunta sa kaligayahan. Hindi po yan ang daan para tayo lumigaya. Hindi po yan ang daan para sa katotohanan. Ano mang gawain, ano mang ambisyon, ano mang hangarin na labas sa devosyonal na pagsisilbi sa Diyos, yan ay hindi totoong buhay. Yan po ay concocted. Imaginary na buhay. Hindi po talaga yan. Dahil lamang po sa kakulangan ng ating kaalaman, karunungan, spiritual na pananaw, inaakala natin na yung mga pinagagawa natin sa mundo na ito, na talagang patay na patay tayong gawin, talaga namang iniiyakan natin, ipinaglalaban natin, ipaglalaban ko, iiyakan ko, bibigyan ko ng lahat-lahat sa akin. Patay na patay tayo, halos magpakamatay tayo. Sa totoo lang, ano po yan, mga gawa-gawa lang po natin. Dahil ayaw po natin gawin yung ating natural na gawain, yung magmahal sa Diyos. Dahil gusto po natin kalimutan ang Diyos, ang ating relasyon sa Diyos, ang ating tunay na pagkatao, dito po tayo na uwi. Dito po tayo napunta sa ganitong sitwasyon na nabubuhay tayo sa hindi talaga naman talaga nating dapat na buhay. Okay po. So, maganda po ang nilalaman ng statement na ito ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang pag-ibig sa Diyos, ang daan, ang tanging daan. Ang katotohanan, ang magdadala sa atin sa katotohanan, at ang buhay, ang tunay nating buhay, ang tunay nating pag-iral. Okay po. So pag tayo po ay kumonekta sa isang pure devotee ng Diyos, gaya po ni Jesus, ang ibig kong sabihin nun ay kumukonekta tayo sa pag-ibig sa Diyos. Kung talagang kung talaga po tayo ay sumusuko sa mga sinasabi ni Jesus, kung ano man ang sasabihin niya, ay ating tinatanggap at ating ginagawa, dito lang po tayo makakonekta sa Kanya. At ang ibig po sabihin nun ay kumukonekta tayo sa pag-ibig sa Diyos. At kung ito po ay ating gagawin, ito po ay mangyayari sa ating buhay, ay magiging kaakit-akit po tayo sa Diyos. Ang Diyos po mismo ang lalapit sa atin. Ang importante po ay mapasin ng Diyos ang ating simpleng, mapagkumbabang pag-ibig sa Kanya. Pag napakita po niya tayo dahil sa ganitong ating dalisay o sincere na pag-ibig sa Kanya, siya po ay maakit at siya po ay pupunta sa atin. Lalapit siya sa atin.
Ang sistema po ay hindi ang pumunta sa Diyos. Ang sistema po, ang paraan po ay hindi makita yung Diyos. Hindi po. Ang sistema po ay ang Diyos yung pumunta sa atin. Ang Diyos yung makakita sa atin. At pupunta po siya sa atin pag tayo po ay may pag-ibig sa Kanya. Makikita po niya tayo, mapansin niya tayo pag tayo po ay may pag-ibig sa Kanya. So lahat po tayo, ang natural po nating kalagayan, ay tayo ay mga pure devotee ng Diyos. Lahat po tayo. Ito pong natural nating kondisyon. So lahat po tayo ay maaring makabalik sa ganung natural nating sitwasyon. Lahat po tayo. Eternally, yung pag-ibig po sa Diyos ay siya nating kalagayan, siya nating pagkatao. Yun po tayo, eternally. Natatakbuhan lang po yan, natatabunan lamang po yan. Sa lahat po tayo ay pwede na muling matikman, muling makabalik sa ganitong spiritual na kondisyon. Ang kailangan lamang po natin ay makatagpo ng isang pure devotee, living pure devotee na ating pakikinggan, gagabay sa atin, kung handa tayo magpagabay, handa tayo makinig. Kung tayo po yung sincero na makapilong yung Diyos, mahalin yung Diyos, ay iayos po ng Diyos yung sitwasyon na matagpuan natin, yung kanyang pure devotee. Dahil po, ang tangi po makatulong sa atin ay yung pure devotee ng Diyos. Dahil po ang buong pagkatao ng pure devotee ay pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nung panahon po ni Panginoong Hesukristo, binitawan niya ang salitang iyon. Dahil nung panahon na yon, siya yung tunay na pure devotee ng Diyos. Marami nagkalat noon na peke na nagtuturo tungkol sa Diyos, sa pag-ibig sa Diyos, sa aral sa Diyos. Marami po. Siya po yung genuine, siya yung legit, siya yung bona fide. Kaya with all authority, sinabi niya, ako. With all humility, sinabi niya, ako. Ako. Ako ang daan papunta sa Diyos. Ako ang katotohanan papunta sa Diyos, tungkol sa Diyos. Ako ang buhay na may connection sa Diyos. Ako ang pag-ibig sa Diyos. Si Panginoong Jesucristo ay pag-ibig sa Diyos. So sana po, pag nakakita po tayo ng anong paman na magpapaalala sa atin sa pagkatao ni Jesucristo, sana po maalala natin pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Ito po si Jesus Cristo at ito po ang pagkatao ng lahat na tunay na pure devotee ng Diyos. Sila po ay punong-puno. Nag-uumapaw ang kanilang pagkatao sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa lahat ng anak ng Diyos. So, sa ating pong topic, sabi ito, ako ang buhay, period, tapos, at ang buhay ng mga may buhay. So, ang pag-ibig sa Diyos ay ang buhay ng mga may buhay. Tayo pong mga espiritual na nilalang ay mga buhay na nilalang. Eternal po tayo na iiral. Katangian po natin yan. Yan tayo. Ang buo po nating pagkatao ay buhay. Buhay. Buhay po tayo. Lagi-lagi po tayong iiral. Wala po tayong kamatayan. Huwag po nating isipin
na nagsimula ang ating pag-iral nung lumabas tayo sa sinapupunan ng nanay na sa loob ng katawan na ito. Hindi po. Wala pa man tayo doon sa sinapupunan ng ating tinatawag na nanay, ay umiiral na po tayo. Wala pa yung, wala pa yung katawan ng nanay mo. Natawag mo nanay, umiiral ka na. Ay, gagal na po tayo umiiral. Mulat sa pulpo ay umiiral na po tayo. Andiyan po yung Diyos, umiiral yung Diyos, andyan na po tayo. Kasabay ng pag-iral ng Diyos. So, tayo po ay eternal. Huwag po nating isipin na nakadepende sa pag-iral ng katawan na ito ang ating pag-iral. Hindi po. Pag narito yung katawan, buhay, ibig sabihin tayo ay buhay. Pag yung katawan ay patay, ibig sabihin tayo ay patay. Hindi po. Dahil hindi po tayo yung katawan. Hindi po nakadepende ang ating pag-iral sa katawan na ito. Marito pong katawan na to ay buhay at tayo ay buhay. At yung katawan na to ay patay at tayo ay buhay pa rin. Tayo po ay eternal na lang. At sa totoo lamang po, kaya po ang katawan na ito ay nagpapakita ng buhay ay dahil narito tayo sa loob ng katawan na ito. Ang katawan po na ito ay gawa sa material at basta po material ay patay. Pero dahil po nga sa ngayon ay narito tayo sa loob ng katawan na ito, kaya itong katawan na ito ay nagpapakita ng buhay. Narito po tayo ngayon sa katawan na ito dahil nagagamit natin yung katawan na ito para po itong sasakyan na gumagana pa. Ang sasakyan po ay may sira na tapos hindi na po na ma-repair ng mekaniko na doktor sa talyer ng ospital, ay hindi na magagamit yung sasakyan, yung katawan. Yung sasakyan, iiwan na ng driver. Pag hindi na ito maagapan na ma-repair sa ospital, ay iwan mo na yan. Kasi hindi mo na magagamit. So, yung katawan, iiwanan mo na, alisan mo na. So yung katawan, makita mo yung, pag umalis ka na sa katawan, makita mo yung natural na katangian ng katawan, patay. Kasi umalis ka na, iniwan mo na eh. Okay? Kung nakita tayo ng bangkay, ibig sabihin nun, umalis na yung eternal na lilang doon sa loob ng katawan na yun. Kaya wala nang buhay. Bumalik ka sa natural na katangian yung material na katawan, patay. So tayo po na spiritual na lang ay laging umiiral, laging buhay, umiiral. Ngayon po, ang importante po sana ay umiiral tayo, nabubuhay tayo, nag-i-exist tayo, na maligaya, na may buhay. Pwede po kasi tayong umiiral na parang patay, na malungkot. Nabubuhay pero walang kabuhay-buhay. At para po tayo ay umiral, mabuhay ng may buhay, ang sagot po diyan ay pag-ibig sa Diyos. Kaya po, ako, ang pag-ibig sa Diyos ay ang buhay ng mga may buhay. Ang pag-ibig po sa Diyos, ang magbibigay po sa atin ng buhay, ng kaligayahan, ng spiritual na kaligayahan. Para po tayo umiiral, masayang umiiral. Sabi nga po ng aking mahal na spiritual master, sabi po niya, sa katotohanan, sa totoo lang, ang tanong ay hindi dapat itinatanong yung tanong na,
Is there life after death? Meron bang buhay pagkamatay? Dapat daw hindi yan tinatanong eh. Kasi alam mo na sagot yan o hindi, may buhay. Patuloy kang umiiral. Dahil ikaw ay eternal. So hindi na dapat tinatanong yan kasi iiral at iiral ka. Ano man ang sitwasyon ng katawan mo, buhay o patay. Pagkamatay, iiral ka. So hindi yan talaga ang tanong. Kasi iiral ka. Pagkamatay pag inalisan mo na yung katawan mo So hindi na dapat tinatanong yan Kaso dahil hindi natin alam yung ating eternal na katangian, kaya tinatanong natin yan. Is there life after death? Yeah. Meron mong buhay pagkamatay? Meron. Kasi ikaw ay eternal. Ang dapat na itinatanong sa akin, sabi ng aking mahal na spiritual master, ang dapat na tinatanong, meron bang buhay kapag kapanganak? Is there life after birth? Yan dapat tinatanong. Kasi pagkapanganak mo, umiiral ka na. Ikaw ba ay masayang umiiral? Pagkapanganak, may buhay, di ba? Ikaw ba ay may buhay na nabubuhay? Ikaw ba ay masayang nabubuhay? So yun ang dapat na tinatanong mo. Ako ba ay may pag-ibig sa Diyos? At ako ay may buhay, may kaligayahan habang ako ay umiiral nabubuhay. So ito po ang kailangan nating maunawaan. Napaka-importante po nito. Mahirap pong mabuhay nang walang kabuhay-buhay. Mahirap pong mabuhay na malungkot. Huwag na lang mabuhay. Ang haba-haba ng buhay tapos malungkot. Masakit yan. Mahapdi yan, di ba? Masaya, mabuhay ng may buhay. Mabuhay ng masaya. At kailangan po nating maunawaan, ang tanging dahilan para tayo mabuhay ng may buhay, ang muwilal tayo ng may kaligayahan, ay kung meron tayong pag-ibig sa Diyos. So, yun po ang gustong i-deliver sa atin na mensahe ni Panginoong Hesus Kristo. Sabi po nga po niya, ang unang utos ko sa inyo ay mahalin niyo ang Diyos Ama ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong pagkatao. Pagsilbihan mo siya. Sundin mo siya. Buong buo, Hindi kalahati. Hindi tersyo. Hindi one-fourth. Buo mong pagkatao. At yun talaga yung pagkatao natin. Ang buo nating pagkatao ay punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Kung yan po ay atin pong tunay na nanaisin, nahangarin, sincere po yung ating paghahangad na makamtan yan, ay mismo pong Diyos mismo. Mismong Diyos mismo. Diyos mismo po. Ay ganadong-ganado na tulungan tayo. Kasi gusto po niya tayo na maging maligaya. At i-areglo niya na mamit natin yung kanyang pure devotee. Kung yan po yung talaga maging ambusyon natin sa ating puso. Yung mahalin siya, makilala siya. So ang punto ng mensahe ni Panginoong Hesus Kristo ay kailangan mo matikman, makamit pag-ibig sa Diyos. Diba? So si Hesus Kristo, bumaba dito sa planet Earth, mahigit 2,000 taon na nakaraan. Diba? Yun pong mismong Panginoong Krishna, yung the Supreme Father, the original person, yung tatay ni Jesus at tatay nating lahat. Si Krishna, bumaba po siya rito More than 5,000 years ago. Okay? Si Panginoong Krishna. Huwag niyo po isipin na hindi allowed no entry yung Diyos dito sa earth, sa mundong ito. Ginagawa po yan ng Diyos para, dumadalo po yung Diyos dito para po itaguyod, itayong muli yung religion,
yung pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Diyos. Kapag ka po yung kalagayan ng mundo ay masyado na nakakalimot yung mga tao sa Diyos. Okay, so sa Bhagavad Gita po, yun po yung iniwan ng mga salitang direktang sinabi ni Krishna, ni Panginoong Krishna. Sinabi niya po dyan na from time to time, I descend in this material world to re-establish the principle of religion. At sinabi po rin niya doon na mahalin niyo ako, pagsilbihan niyo ako. Mag-surrender kayo sa akin. So, ito po yung sinasabi ng mismo Panginoong Ama, Diyos Ama, mahalin niyo ako. At sinabi po ni Jesus Christ, mahalin niyo Ama. Ngayon po, ito pong original person, si Panginoong Krishna, bumaba nga po rito siya more than 500 years ago. Sa katauhan ni Panginoong Krishna Chaitanya. The original person, Supreme Person Krishna, bumaba rito not as the original person, Krishna, but as a devotee of the original person, Chaitanya. Lord Krishna Chaitanya. At sa pagbaba po ni Panginoong Lord Chaitanya. Okay. Anyway po, ang ibig pong sabihin ng Chaitanya ay life force. Buhay na pwersa. Kasi po, ang buo pong pagkatao ni Panginoong Chaitanya ay labis-labis nag-uumapaw na pag-ibig sa Diyos. Ito yung puwersa na punong-puno ng buhay, ng pag-ibig, punong-puno ng kaligayahan. At ang mensahe niya rin ay mahalin ng Diyos Ama. At kung gusto niyong matutuhan mahalin Diyos Ama, ako yung pamarisan niyo. Mahilig po kasi tayong manggaya eh. So, yung mismong Diyos Ama, alam yung trip natin na manggagaya tayo. So, siya mismo bumaba bilang devotee niya para gayahin natin. So, binitawan ni Panginoong Hesus Kristo, ang unang utas ko sa inyo, mahalin Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, si Panginoong Krishna, 5,000 years ago, mahalin niyo ako. So, ang susunod na tanong, paano ko makakamit yung pagmamahal sa Diyos? Ngayon dumating si Lord Chaitanya. Ito yung paraan. Ito yung paraan. Di ba? So, malaman ng paraan, ito yung paraan. Lagi niyong awitin, bigkasin, sambitin, at pakinggan ang aking mga banal na pangalan. Always chant the holy names of God. That is the process to achieve love for God. That is the recommended process. Inang rekomendadong proseso para makamit yung pag-ibig sa Diyos. So yung Diyos mismo, si Lord Chaitanya, bumaba rito. Si Diyos mismo, bumaba rito bilang devotee niya, si Lord Chaitanya. Para matikman ng Diyos yung pag-ibig sa Diyos, kung gaano katamis yung pag-ibig sa Diyos. Napakatamis kasi ng pag-ibig sa Diyos. Gusto na matikman ng Diyos yung pag-ibig sa Diyos. So bumaba siya rito bilang devotee niya as Lord Chaitanya. At bumaba rin siya rito para bitbitin yung proseso, ipakita sa atin yung proseso, paano natin matitikman yung pag-ibig sa Diyos. Ito nga yung hearing and chanting the holy names of God. Meditation, transcendental meditation on the holy names of God. Ang pag-ibig sa Diyos ay nakapaloob sa mga banal na pangalan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nakapaloob din sa mga banal na pangalan ng Diyos. Ang buong spiritual world, ang buong kaharian ng Diyos na kaharian na punong-puno ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa lahat ng anak ng Diyos, yan po ay nakapaloob sa mga banal na pangalan ng Diyos. Ang lahat po ng matatamis na spiritual na lasa ay nakapaloob po
sa mga banal na pangalan ng Diyos. Kung nais po nating matikman yung tamis ng pag-ibig sa Diyos, ang tamis ng spiritual na kaligayahan, kailangan lamang po nating idikit ang ating kamalayan, ang ating atensyon sa mga banal na pangalan ng Diyos. Sa sound vibration ng mga banal na pangalan ng Diyos. Gaya po na kung gusto mong matikman ng dila mo, yung tamis o yung sarap ng ice cream o ng honey na lang, honey, okay? Yung tamis ng honey, yung nectar ng honey, idikit mo yung honey din sa dila mo. Yun ang katangian ng honey, matamis, di ba? Diba? So, ganun din, yung banal na pangalan ng Diyos ay punong-puno ng spiritual na tamis. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng anak ng Diyos, andyan po yan sa, sa pangalan ng Diyos. Kailangan namin pong idikit yung ating kamalayan. Papasukin yung sound vibration sa ating tenga, sa ating isipan, sa ating puso. Idikit po natin yung ating pagkatao sa mga banal na pangalan ng Diyos. At matitikman po natin yung tamis ng pag-ibig sa Diyos. Ito po yung madaling paraan. Ito po yung pinakamadaling paraan. At ito rin po yung pinaka-epektibong paraan para po matikman natin yung pag-ibig sa Diyos, para po mapalapit tayo sa Diyos, para po makabalik tayo sa natural nating spiritual na kondisyon. So, kaya nga po mapapansin nyo, sa simula, sa wakas ng ating programa, ay ito yung ating ginagawa. Inaawit po natin, pinapakinggan yung mga banal na pangalan ng Diyos. Tapos man po tayo sa ating programa na ito, ay sana po ay gawin niyo po ito sa inyong mga pribadong pamumuhay, pribadong buhay. Garantisado po, pinapangako ko po sa inyo, malalasap niyo po yung matagal niyo nang hinahanap na mimiss na nectar, spiritual nectar, spiritual food. Marami pong salamat. Haribol. 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 Nitay Gor. Nitay Gor. Haribol. Haribol. Nitay Gor. Nitay Gor. Haribol. 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 Nitay Gor. Nitay Gor. Haribol. Haribol. Namnamin po natin Nitay Gor. matamis Nitay ng Gor. mga banal na pangalan ng Diyos. Haribol. Haribol. Nitay Gor. Nitay Gor. 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 Haribol. Haribol. Nitay Gor. Nitay Gor.
Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur,
Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol. Haribol, Nitai Gol, Nitai Gol, Haribol, Haribol, Nitai Gol, Nitai